And for our topic for today is our Windows firewall configuration and application blocking. So, first po is ano nga ba si firewall? So, si firewall po isang security system kung saan is nagmo-monitor and nagko-control ng traffic going into and out of our computer or networks. So, siya din yung nag-a-act na security guard na kung saan is dinidecide kung saang data siya allow to pass and which data should be blocked based sa mga rules. So, for our flowchart po, is pinakikita po dito kung paano nga ba nagwo-work ang isang firewall. So, start po tayo with the process. And then next po is the traffic attempt kung saan is ang ating mga device ay nagtatry na mag-send or mag-receive ng data. Example po dito sa traffic attempt na ginagawa natin is ang pag-open po ng mga website, pagsisend ng mga email, or ang any program po na nakakonect sa ating mga internet. Next one po is the check traffic, kung saan si firewall nga po is nagka-capture ng data para po ma-test or ma-examine. So dito is nag-serve siya as security guard po. For example, sa isang establishment is may security guard kung saan is chinecheck muna ang mga ID bago makapasok ang isang employee. So ganun po siya nagwo-work si firewall. So next po is the inspect packets. Si firewall kasi is chinecheck niya muna ang details ng ating mga data including the IP address wherein dito is chinecheck kung saan nanggaling tsaka kung saan papunta ang ating mga data. Next one is chinecheck din dito yung port number which is service or application yung ating mga ginagamit. Next one is the protocol po like the TCP, UDP or the ICMP na protocol na ginagamit natin. So, the next one po is kung saan decision kung nagmamatch ba yung mga firewall rules. Kapag na-decide natin no, dito is no rule found, kung saan is dinedeny or dinadrop yung mga packet. Dito is yung firewall din ay ginagamit ang default policy kung saan is binablock nga ito for security. Dito is yung traffic ay nade-denied kung saan is nagkakaroon tayo ng connection block or failed. And then ma-end yung pinaka-process. Pag naman napili nating decision is yes, dito is ina-allow yung traffic kung saan is pide-permit or pina-forward yung every packet. Dito is nagkakaroon tayo ng connection allow or successfully connected. So, end process na. Ang next naman po is i-demo natin kung paano ginagamit ang firewall sa ating mga application, kung paano siya i-block and unblock. So, dito po is, gagamitin ko is Chrome. Dito is try nating mag-search po sa YouTube. Like this po. And then, click lang natin. So, ibig sabihin is successfully connected po tayo sa ating internet. So, dito po is, i-demo ko naman kung paano siya i-block or unblock sa ating Windows Defender Firewall. So, search lang natin po dito sa ating system ang Windows Defender Firewall. So, ano nga ba si Windows Defender Firewall? So, si Windows Firewall Defender natin is isang security features ng Windows kung saan is tinutulungang ma-protect ang ating mga computer from unauthorized access. So, ito din yung nagko-control sa mga traffic kung saan is pine-prevent nga yung mga malicious program or even mga hackers from harming our system. So, in our Windows Defender Firewall, click lang po natin yung advanced settings. Dito is may makikita tayong inbound rules and outbound rules. So, si inbound rules is for the incoming traffic, kung saan is nagko-control nga kung saan coming into our computer from the internet or other networks. So, si inbound rules ay nagde-decide kung saan allow na makakonect ang ating computer. So, si outbound rules naman is for the outgoing traffic kung saan is kinokontrol nga going out our computer to the internet or other networks. So, dito is dinidecide ng application ng ating computer kung allow ba silang maka-access sa ating internet. So, dito is click lang po natin ang outbound rules. Yan. And then, click new rules. Click the program. And then, next.
Here po is kailangan nating i-browse kung nasaan yung pinaka-program.exe. For example nga is ang gagamitin natin Chrome. Dapat ang makikita dyan is chrome.exe. So browse lang natin sa ating computer. Hanapin natin yung program files. So hanapin natin ang Google. Click lang natin. Then click Chrome application. And then click chrome.exe. So, yan lang po ang ating kailangan. So, next. And then, click lang natin yung block the connection. And then, next. Click domain, private, and public. So, next lang ulit. So, pwede natin siyang lagyan ng name. For example, is block Chrome. And then, finish. So, check po natin kung makakakonect ba tayo sa internet. After nating ma-block yung application ng Chrome. So, yan po, makikita natin na unable siya to connect to internet. So, successfully natin siya na-block. And then, next po is, try naman natin siyang i-unblock using the Windows Defender Firewall ulit. So, click lang natin yung block Chrome. And then, pwede natin siyang disable rule or delete. So, for now po is gagamitin ko muna is disable rule. Ayan. So, check po ulit natin kung may internet na siya. So, ayan po. He spent all Successfully his money on a Christmas gift for his tayo sa sister, ating and her internet. reaction is absolutely. So, next one naman is, pwede naman natin siyang delete. Like this. Yan. Magkakaroon lang yan ng pop-up windows. Saan is, pwede natin siyang i-click ang yes or no para ma-delete yung pinaka-rows. So, click lang natin yung yes. Ayan yun. Successfully connected na ulit tayo sa ating internet. So, yun nga po is napakahalaga ng firewall sa ating mga system kung saan is ang main purpose nga nito is to maprotektahan ang ating mga system pang mga unauthorized access katulad ng mga malware or different cyber attacks na na-encounter natin araw-araw. So, it's very important po na gumamit tayo ng mga firewall sa ating mga system or PCs nowadays. So, yun lang po and thank you everyone.